Breaking news po. Update po tayo sa pag-raid ng mga pulis at mga sundalo dito sa bahay ng mga Diskaya. Malupit po ang nangyari mga kababayan. Talagang nagkagulo doon na hindi po inaasahan na itong mga sasakyan ng mga Diskaya na 40, aba mga kababayan, naging dalawa na lang. Paano nangyari yun? Naging dalawa na lang yung dating 40. Nung in-interview si Sara Diskaya na nagyabang sa social media kay Julius Babaw, 40. Nung in-interview sa Senate hearing, naging 28. Aba, nung sinugod ng mga pulis, mga sundalo, mga kababayan at ng Bureau of Custom, abay, naging multo na lang. Dalawa na lang yung natira. Paanong nangyari yun mga kababayan? Aba, panoorin po natin itong tagapagsalita ng BOC. Ano ang magiging hakbang ng gobyerno ngayon? Nako po mga kababayan, naninirikado ang mga Diskaya dito. Lalo po silang madidiin. Ito po ang sinabi ng Bureau of Custom. Ano ba ang magiging hakbang nila? Panoorin po natin mga kababayan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga sasakyan na luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari. Sa bisa ng search warrant, magkasamang pinuntahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang St. Gerard Compound sa Pasig City kaninang umaga. Ito ang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo nito na tignan kung nasa naturang lugar ang 12 luxury vehicle na subject ng dala nilang search warrant. Kahapon, inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pag-aari nila ang mga naturang sasakyan. Ngunit nang inspeksyonin ang lugar, 3 lamang sa mga ito ang nasa loob ng compound. Ang nandito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. Pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Yung 2, isang Maserati, isang Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung Escalade. So puro imported yan. Dahil dito, nananawagan ng BOC sa pamilya Diskaya na ilabas ng iba pang mga mamahaling sasakyan na kanilang hinahanap. Makikita at makikita natin. Kaya muli, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs upang makita po natin kung wala naman silang tinatago sangayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama. Huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Abay, biglang naging ghost na lang itong mga kotse nila. Wala nang nadatnan ang mga sundalo at mga kapulisan. Grabe. Anong nangyari? Natatakot sila na mabuko na walang papeles ito. Ang tanong mga kababayan, bakit nalaman po ng mga Diskaya na i-raid po sila? Ang sabi po ng mga netizen, itinawag muna bago i-raid po ang mga Diskaya. Mga kababayan, parang merong nagtraidor sa loob ng BOC. Tinawagan muna daw ito. Yan po yung mga lumalabas po ng mga chismis. Parang pelikula nga. Baka nga malaki ang bigayan. Grabe ito mga mahal kong mga kababayan ko parang lumalabas dito na ang titigas ng muka ng mga Diskaya. Na porke bilyonaryo sila, nakaw naman. Pinapalabas nila na untouchable sila mga kababayan. Hindi kakayanin ng gobyerno na hulihin sila. Balita nga po mga kababayan, may tunnel po sa bahay. Nako po, eto po mga kababayan i-check po natin. Grabe, tingnan nga natin kung may tunnel nga dito. Check natin mga kababayan
Parang ano O, tignan nyo po mga kababayan, parang ganito yung tunnel sa bahay nila. I-check natin kung totoo na may tunnel. Ganito po, yung tunnel po mga kababayan. Parang ganito yung tunnel sa kanila. Parang ganito. May tunnel daw sa bahay. Ganito po yung tunnel sa bahay. Ito yung bali-balita po na lumalabas, mga kababayan. Ito po, lumalabas po na parang may tunnel nga po sila na pinagtaguan ng mga diskaya ng kanilang mamahalin mga sasakyan. Ito po, ipapakita natin ha. Ito ha. Magugulat po kayo. May tunnel daw sa loob. Mga kababayan, ito po. Panoorin nyo ha, may tunnel daw sa loob Magugulat kayo. Ito po. Ganyan po. Mga kababayan, ganyan po yung tunnel sa loob ng bahay. Na mas malawak pa daw sa totoong tunnel. Nako po. Totoo kaya mga kababayan na may tunnel sa loob ng bahay? Parang ganito daw mga kababayan Meron daw taguan sa loob ng bahay. Tignan nyo po mga kababayan, parang ganito yung mga tunnel na pinagawa nila. Ganito po mga kababayan, nataguan po ng bahay nila. Ganito po, mga kababayan, yung tunnel. Ito po, papakita natin Ito yung chismis po na nasasagap sa Ito po Yan. So my house was built about 500 years ago. Tignan nyo po mga kababayan, may tunnel po ito. I noticed that the wall behind Balita was kasi actually may hollow. tunnel po yung This bahay. is a photo of this. May tunnel daw po yung yung bahay nila na doon sila nagtatago ngayon, mga kababayan. So check po natin yung tunnel po dito. Ito yung tunnel Kita nyo po. Ganyan po yung bahay nila, may tunnel daw sa loob. Ganyan po. So pagka hindi sila lumalabas, diyan po sila. Ganyan po yung tunnel sa bahay nila. Tignan nyo paano mahahanap ng mga pulis yan. Kung gumawa sila ng malaking parking sa loob na tinago ang mga mamahaling sasakyan nila. Ganyan po yung tunnel Kita nyo 'Di ba? Sabi po nila mga kababayan, di natin alam kung totoo ito. May tunnel nga sa loob. Doon nila tinatago yung mga pera nila at mga mamahaling sasakyan. Kaya nung sinugod sila ng mga kapulisan, wala na. Ganyan daw po. Malaking tunnel daw ito na pwedeng magkasya ang 100 na sasakyan. Sabi po mga kababayan yung 40, meron pa daw mas madami doon. Yung Bentley car. Tignan nyo po mga kababayan ganito po yung Bentley. Yung tinago po nila. Yung Bentley mga kababayan. Bentley car. Ito po. Yan. Ganito po yung tinago nila mga kababayan. Yung mamahali na sasakyan na talagang 42 million. Ito po. Panoorin nyo po kung gaano kaganda yung Rolls Royce and Bentley. Ganito po yun Ganito kaganda yung mga sasakyan na tinago nila. Ito po, panoorin nyo po mga kababayan para po ma-imagine nyo ano bang klaseng mga sasakyan yung mga tinago. Bakit sila nagmamadali na itago ito? Ito po mga kababayan. Ayan, ganyan po yung mga tinago nila na sasakyan na merong wine sa loob. Ganyan po ka tindi. Ganyan po kagara, may alak sa loob Yan, may bar sa loob. Yan po yung hinahanap ng Bureau of Custom. Tignan nyo, napakamahal, 42 million. Merong tignan nyo hindi siya maalog. Ngayon, pina-hot cars na po sila. So sabi ng BOC, ilabas nyo itong sasakyan na ito. Kung wala kayong tinatago. Di ba mga kababayan? Nasaan yung mga sasakyan na ito? Tignan nyo po. Nasaan yung mga sasakyan? Ganyan po kamahal. Tignan nyo po, mga kababayan. Talaga nga, nasaan na yung nasaan na yung mga sasakyan na yan?
Mga kababayan, di ba? Nasaan na? Ano nang nangyari? Nasaan nila tinago? Mga kababayan, nasaan nila tinago itong sasakyan na ito? Di ba, mga kababayan, nakakapagtaka kasi bakit nila tinago ng tinago? Meron ba silang tinatago na hindi natin alam, mga kababayan? Yun yung tanong. 'Di ba? Yun yung tanong eh. Bakit nila tinago? At bakit sila nagmamadali? Ano ba yung kanilang intensyon? Gusto ba nilang dayain yung kapulisan? Gusto nilang subukan na hindi sila kaya ng gobyerno? Na malambot ang gobyerno? Nako po mga kababayan, posible ito. Panoorin po natin. Nawala sa garahe ng pamilya Diskaya ang 10 sa 12 luxury cars na kasama sa search warrant ng Bureau of Customs. Sinilbihan ng warrant ang pamilya Diskaya dahil wala raw silang record ng naturang mga sasakyan. Para sa ibang detalye live mula sa Pasig, nandyan si Mon Gualvez. Mon, ano na ang update? Paanong nangyari yung nawala yung mga kotse at ano na ang susunod na hakbang dyan? Ruth, sumatotal, nasa 3 luxury vehicles ang na-hold o hinold ng Bureau of Customs matapos ihain ngayong search warrant dito sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Kinurdonan at hindi na muna pinayagang makalabas ng customs ang 3 imported at mamahaling sasakyan na nakita nila sa loob ng St. Gerard Construction Office. Mga kababayan, kinurdonan pala ito. Nakakordon na ang mga sasakyan doon. Ang tanong, bakit nawawala mga sasakyan? Kaya pa bang habulin ng gobyerno ito, mga kababayan? Ayun, napakatalino talaga tong mga attorney na to. Nako, mga abogado yung mga yung mga nagpayo dito eh. Itago nyo na yung mga sasakyan na yan. Baka mamaya mabisto tayo, sabi ni Danilo eh. Hindi na wala, tinago ng mga sakim. Ang baboy pa naman nila lahat. Tignan nyo po. Guilty na yan, ikulong na yan. Kung kay PRR dito, kulong na mga kababayan eh. Babagal nyo kasi eh. Kumilos kayo, para kayong pagong, sabi ni Lawrence. Custom bayad ng Diskaya, kurap talaga. May contact yan sa loob ng BOC kasi nailabas agad ang iba. Iba talaga ang maimpluwensyang tao. O tignan nyo mga kababayan. Yan po yung sinasabi ng taong bayan kasi nga bilyonaryo. Kaya nilang magbayad. Isipin nyo po, katatapos lang ng investigasyon, nagisa doon na pinagpawisan at talagang deny to death ito na hindi raw totoo na yumaman sa DPWH at sinasabi niya, utang daw yung mga sasakyan. Naniniwala ba kayo na utang? Tapos tinanggi niya na inedit lang daw yung video na hindi raw DPWH yumaman ito. Di sinungaling si Julius Babaw. O Senador Marcoleta, i-request mo nga or sabihan mo na dumalo si Julius Babaw dito para malaman natin kung sinong nagsasabi ng totoo at malalaman natin kung sinong sinungaling. Julius Babaw ba? O si Diskaya? Ang kapal ng mukha mga kababayan eh. Hindi mo makikitaan ng ng remorse. Talagang talagang ang yabang ng muka. O tignan nyo, BOC magkano kaya pocket money? Magkano binigay sa inyo, umamin kayo? Huwag nyo kaming ginigigil. Pinayuhan nyo muna para maalis muna O tignan, sabi ni Arvin. Obvious naman na may ginagawang mali. Baka naman pwede ng parusahan. Pwede raw muna mag-request daw. Yung sinasabi nilang warrant of arrest hanggang 2nd floor lang daw. Magpapaalam muna daw bago i-raid yung 3 palapag. Pwede ba yun mga kababayan? Pwede ba yun? Nung nagnakaw, walang papaalam. Ngayon, i-raid, magpapaalam yung mga polis. Nasaan ang hustisya dito? Corruption. Number 1 of the best corrupt country in the Philippines. There's technicality on the issued warrant. Limited area lang ang coverage ng search warrant. O, tignan nyo. Bakit limited lang? Ba't di ka pa nag-issue ng pang buong barangay? Mag-i-issue ka ng warrant of arrest, buong bahay na. Anong klaseng warrant of arrest yan? Sabi ni Dinggoy, Ito pa po.
Napakalinaw, tinatago dahil illegal ang pag-acquired. Bakit hindi sila guilty? Bakit hindi sila humarap sa BOC? Bakit nagtatago sila at biglang nawala ang mga pinagyayabang nilang sasakyan? Multo na lang. Eh baka sa susunod wala na yan. O pinatawag yung mga car dealers na nabanggit si Sara, dapat may kopya na yun ng mga documents. Tignan nyo po. Hindi naman binabaha dyan sa lugar na yan. Imbestigahan kung sinong nagtimbre. O meron daw nagtimbre sa sa BOC. O BOC binigyan ng ultimatum ang mga Diskaya. Eto po mga kababayan, binigyan ng ultimatum. I would highly recommend one. Tignan nyo po yung ultimatum ng ng kawani ng BOC. Eto po mga kababayan. Talagang itong mga Diskaya, mayabang pa na nagyayabang na hindi kaya ng gobyerno. Saan sila nagtago? Ito po mga kababayan, tignan nyo po. Grabe anong masasabi nyo dito? Talagang to the max, deny to death ang kakapalan ng muka. Sa BOC, kung walang record sa BOC, yung 12 luxury cars na pagmamayari ng mga Diskaya, so masasabi po ba natin na malaki yung tsansa na smuggled po ito? Hindi nagbayad ng tamang tax? Tama po yun. Ang ganit po, meron po mga impormasyon na nasa BOC, kaya lang wala po sila sa record na meron pinagbayaran sa BOC. Okay. Yan ay malaking indikasyon na may problema po yan na mga pinagbayaran. Subalit, bibigyan po natin sila ng pagkakataon na patunayan na meron po silang tamang pinagbayaran, tamang dokumento. Otherwise, hahabulin namin sila. Ngayon, kung nabili naman po nila yan, kagaya po ng kanilang paliwanag at bili sila sa mga car dealers or importers, yun po ang aming susunod na iimbestigahan. Kung po nanggaling yung kanilang mga sasakyan, kailangan patunayan sa amin ng ilang dealers na tama po kanilang pinagbayaran. Otherwise, yan po ay makukumpiska ng pangmata po. O yan mga kababayan ha, napaka na to. Common sense na lang ito mga kababayan kasi nga halatadong walang papeles ito. Kita nyo po Ayan BOC, no documents, no car. Diskaya, yes, brown envelope to BOC. Tignan nyo, may check pa na green. Ayun pinaparatangan ang BOC na bayaran kasi nga, paano nalaman ng Diskaya na i-raid sila? Common sense. Very, very logical, mga kababayan. Tignan nyo po Bawiin na yan. Hay nako, investigation na naman. Baka all them undertaking will eventually result to investigations without results. Sabi ni Tandang. Ngayon nyo lang iniimbestigahan, malamang isa sa mga nagtimbre, taga BOC nakapasok, halata na guilty, hindi pa din makulong, halata kasi na guilty na ang daming proseso. Pag mahirap, kulong agad. Grabe naman ang mga ito. Hindi ba mere possession pa lang ng smuggled items ay may criminal liability na agad? Bakit pagbabayarin lang naman ng duties and taxes ang penalty? Dapat naman talagang binayaran na nila yan sa una pa lang. Samantalang yung amang nahuli ng shoplifting sa Caloocan ay ginawan pa nga ng kasong fabricated na illegal gambling at sinapak pa ng pulis. Karakter nung inaresto. Kaya namatay sa leptospirosis yung anak dahil lumulusong sa baha. Kahanap sa ama niyang tinago pala ng mga pulis. Isipin nyo, namatay sa baha. Ano masasabi nyo dito? At ang hustisya para lang sa mayaman. Alam niyo yung kanta yun mga kababayan? Alam niyo yung kanta na yun? Ang hustisya ay para lang sa mayaman. Ganon? Diba? Totoo naman yun Sorry sir, asa pa ba tayo? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Kapal ng bulsab, nagbayad ng Diskaya. Tignan sabi ni Tuta. Not car. Tignan nyo. Anong masasabi nyo dito? Mga kababayan, eto na po. Eto na naman. Tagu-taguan na naman tayo. Bakit kasi, ewan ko ba mga kababayan, parang may nakikita ang taong bayan na may mali dito. Parang tinimbrihan ng mga Diskaya bago i-raid.
Halatado po eh. Yan ang sinasabi ng mga komento. Kaya mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Anong masasabi nyo dito? Na tila tayo ay nanonood ng pelikula. Na kung kailan i-raid, wala na yung kalaban. Tapos ititimbre ng magre-raid sa kalaban para makaalis sa bahay. Sasabihin niya, magre-raid kami dyan. Linisin nyo muna yung mga hindi dapat makita dyan. Mabobokya si bossing. Tandaan nyo, kailangan malinis na yan pagdating namin. Alisto kayo. Kasi meron ng usap-usapan dito na bata-batalyon na sundalo at kapulisan yung dadampot kay Diskaya. Dapat pagdating namin dyan, wala na kayo. Understood? Sige, boss. Teka lang. Yung akin. 'Di ba? Bigay mo muna. Para pagdating namin diyan, drama lang tayo. At least wala na kayo. Wala nang problema. Deal? Magkano? Parang pelikula mga kababayan eh. Mas nangingibabaw ang pera kaysa sa prinsipyo. Para na ring binenta nila ang mga Pilipino. Pinahirapan, pinatay ang mga Pilipino, ninakawan. Ngayon sa paghuli, nahihirapan, guilty na nga. Umamin na nga. Nasa DPWH umaman. Pero ang daming proseso. Keso. Parang Escudero, keso. Hindi kailangan akyatin yung third floor kasi limit lang yung warrant of arrest. Saan kayo nakakita ng may limit ang warrant of arrest? Pero pag mahirap, nagnakaw lang ng isang sardinas, kulong agad ng 3 taon. Ang mga Diskaya, bilyones, mga kontraktor, congressman, mga politiko, mga anak, nakikinabang, ang yayaman ng mga gamit. Mga kababayan, kayo na pong humusga. Ito po si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Sana po, may mangyari dito, BOC. Sana hindi kayo natapalan ng pera. Para hindi kayo pagdudahan ng mga Pilipino. Mamaya, yung mga Pilipino, magsawa na. Maging Indonesia. Alam niyo ba yung Indonesia nagkakagulo? Dahil sa pagiging korap ng mga pinuno nila doon. Sinusugod nila ang kanilang gobyerno. Naglalabanan sila doon. May mga namatay na. Huwag niyong antayin ang Pilipino. Humantong pa sa ganyang mga pagrarally sa kalsada dahil hindi na matiis ang pagiging buhaya ng gobyernong ito. Di ba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Pa-like, pa-share po at pa-subscribe. Mabuhay po. Ako po si The Wonders Philippines. Salamat.